Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Isa na namang kwento ang ating uungkatin ngayon. Isa itong pangyayaring hindi makakalimutan ng ating tagapakinig na si Arvin na gustong ibahagi ang kanyang kwento. Narito ang kanyang karanasan. Noong isang taon, isang gabi habang pauwi ako mula sa trabaho sakay ang aking motor, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nasa highway ako noon. Mabilis ang takbo dahil gusto kong makarating agad ng bahay. Pagdating ko sa isang madilim na bahagi ng kalsada, biglang may tumawid na matandang lalaki. Nagulat ako at kahit anong pigil ng preno ko ay nahagip ko siya. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada at ako naman ay muntik ng sumemplang. Sa halip na alalahanin ko kung ayos lang siya, ay inis na inis ako at hindi ko mapigilang magmura. Matandang to, kung saan ka kasi tumatawid. Sigaw ko habang tumayo at nililinis ang sarili kong sugat. Hirap na hirap tumayo ang matanda. Nanginginig pa ito. Sa tingin ko'y hindi naman siya malubhang nasaktan, pero galit itong tumingin sa akin. Mapula ang kanyang mga mata at parang may kung anong kakaibang aura ang kanyang dala. Bigla siyang umisi at sa isang malamig na tinig ay bumulong. Makikita natin kung sino ang dapat matakot, iho. Para akong pinuryente sa takot, pero hindi ko pinahalata. Sumakay ako ng motor at nagmadaling umalis. Iniiwasan pang lingunin ng matanda. Pagdating sa bahay, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may bumabara sa aking dibdib. Ngunit sa huli, iniisip ko na lang na isa lang siyang baliw at natulog ako. Pagdating ng umaga, nagsimula ang bangungot. Pagising ko, ramdam kong sobrang bigat ng katawan ko. Parang may nakadagan sa akin. At kahit anong pilit kong gumalaw, hindi ko magawa. Para akong na-stroke. Bigla akong naalala ang matanda na nakaramdam ng matinding takot. Nang makalaya ako mula sa aking paralysis, bumangon ako at pumunta ng banyo. Pagtingin ko sa salamin, napansin kong parang may maliliit na sugat sa katawan ko. Parang kagat ng insekto. Habang lumilipas sa mga araw, mas lumalala ang mga sugat. Hindi lang ito simpleng pantal o kagat. Para silang gumagalaw. Parang may bagay sa ilalim na aking balat na kumikilos. Nagsimula na rin ako magkaroon ng mga kaibang panaginip. Sa panaginip ko, nakatayo ako sa gitna ng isang madilim na kakahuyan. At sa harapan ko'y naroon ang matanda. Nakangisi siya habang may hawak na garapon na puno ng gumagalaw na insekto. "Huwag kang bastos sa matatanda, iho," aniya. Sabay, binuksan ang garapon. Pagkalabas sa mga insekto, dumiretso sila sa akin. At biglang nagising ako, pawis na pawis at hinihingal. Sa takot ko, nagpunta ako sa ospital para magpatingin sa doktor. Ngunit sabi ng doktor, wala naman daw kakaiba sa akin. Binigyan lang ako ng antibiotic na gamot para sa allergy na rin. At pinauwi na. Pero alam kong hindi normal ang nangyayari. Hindi ito simpleng sakit o impeksyon na may kinalaman ang matandang nahagip ko. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong parang may gumagapang sa loob ng balat ko. Sa sobrang sakit, napasigaw ako. Nang tingnan ko ang aking braso, may nakita ako maliit na butas.
Mula rito, may unti-unting lumabas na mga uod. Mga buhay na uod na parang galing sa loob ng katawan ko. Halos mabaliw ako sa takot. Agad kong tinawagan na aking kaibigang si Jerome na may alam tungkol sa mga manggagamot at albularyo. Dinala niya ako sa isang albularyo sa kabilang bayan. Nang makita ako ng matanda, agad itong umili. "Iho, nabarang ka," aniya. "At malakas ang barang na ito. May atraso ka ba sa isang mambabarang?" At doon ko naisip ang matandang hagip ko, ang may gawa nito. Sinimula ng albularyo ang ritual. Sinunog niya ang ilang dahon. Binigyan ako ng orasyon at pinainom ng mapait na tubig. Ngunit habang ginagawa ito, biglang bumukas ang pinto at lumakas ang hangin sa loob ng kubo. May narinig akong pabulong na tawa. Ang tawa ng matandang yun. Mula sa dilim may lumabas ang anino ng matanda. "Walang makakatanggal ng sampang ito, bata. Tanggapin mo ang parusang mo," sabi niya, hawang nakangisi. Bigla ako napasigaw sa sobrang sakit ng tiyan ko. Pakiramdam ko'y may kung anong kumakain sa loob ng katawan ko. Hindi ko na kinaya at nawalan ako ng malay. Pagmulat ng mata ko, nasa bahay na ako. Wala na ang mga sugat ko. Ang lahat ng marka, lahat ng pantal at butas ay nawala. Pakiramdam ko'y parang normal na ulit ang lahat. Ngunit nang humarap ako sa salamin, doon ko napansin ang isang bagay na nagpanginig sa akin. Nakangiti ako, pero hindi ko ginagalaw ang labi ko. At sa likod ng refleksyon ko, may nakatayong anino ng matanda. Nakangisi rin. At doon ko naintindihan, hindi na ako ang dating Arvin. May ibang nilalang na ang nakatira sa katawan ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Pero isa lang ang sigurado, ang barang na matanda ay hindi lang sakit sa katawan. Isa itong sumpang walang lunas. Kaya isang payo, mga tagapakinig. Mag-ingat sa kung sino ang inyong binabastos sa daan. Dahil baka ang taong yun ay hindi isang tao na dapat mong minumura. Hanggang sa susunod nating kwento. At sana, hindi ikaw ang susunod na biktima.